Taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus apa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan, kanus apa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay. Ikaw madasig tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom ug karon ania ang imong alagad. Unto us on this holy night, unto us beneath the new star's light, unto us where the lambs have fed, gently laid in a manger bed, unto us a child is born, unto us a son is given, and his name shall be called Wonderful, for the world will be healed by his power. He will be our unfailing Counselor in each uncertain hour. The mighty God of heaven above so meekly comes to earth. The everlasting Father, this child of lowly birth, tell his name, sing his praise in all the world, till all the world believes, till every voice is lifted up to praise the Prince of Peace. Unto us lead the angels song, unto us the gift awaited long, unto us wrap in swaddling bands, hushed to sleep at the Virgin's hands. Unto us a child is born, unto us a son is given, and his name shall be called
wonderful, for the world will be healed by His power. He will be our unfailing counselor in each uncertain hour. The mighty God of heaven above so meekly comes to earth. The everlasting Father, this child of lowly birth, tell His name, sing His praise in all the world, till all the world believes. Let every voice is lifted up to praise the Prince of Peace. Tell His name, sing His praise in all the world, till all the world believes, till every voice is lifted up to praise the Prince of Peace. Till every voice is lifted up to praise the Prince of Peace. Let us pray. Our most gracious, kind, and loving Heavenly Father, ruler of the universe, creator of everything, and sustainer of life, we humbly come before your throne of grace and mercy, asking you, Father, to bless us spiritually. As we study your words, we are praying, Lord God, for the empowerment of the Holy Spirit to our speaker, Pastor Israel C. Villaver I, that our lesson that we're going to study will be fully understood by all of us. We pray, Lord God, that all the listeners and viewers of this program can really feel your presence and spiritual blessings through the message that we are going to study. We always recognize, Lord, that we are nothing without you, but we also believe that we can do everything with your strength. So thank you so much, Lord God, for the assurance of spiritual blessing, that all of us will be fully blessed by your message. In Christ's name we pray, Amen. Mga pinangga ko mga kaigsunan, malipayon na usab nga pagpakiguban kanimo og kanatong tanan ning atoang programang Tingog sa Paglaom Special Edition. Gadin pasabot kaninyo sa pulong sa Dios nga natagik ng daan sa usa ka Sabbath School quarterly lesson nga gihan ay kini sa usa ka Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist. Atong suhito karon mga pinangga ko mga kaigsunan, lesson number 12 na kini, mga higalag kaigsunan. Gadin hisgot sa pulong sa Dios, heaven's best gift. Ang pinakamaayong gasa sa Dios gikan sa langit. Kini nakatagik pinaagi sa sinulatan ni propetang Zechariah sa second portion or gikan sa katunga ngadto sa katapusan nga pagtuon sa iyahang sinulatan. Mga higalag kaigsunan ang ato ang memory text. Makita nato dinhi sa Zechariah chapter 9 verse 16. Nagkanayon mga kaigsunan. The Lord their God will save them on that day, as the flock of His people, they will sparkle in His land like jewels in a crown. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, ato masabtan, ug atong maaninaw pagayo, nga
Si Zechariah, mga kaigsunan, daghan kay siyang mga mensahe nga nakasulat sa iyahang libro nga nagpasidaan sa umalabot nga Mesiyas. Abi ninyo mga kaigsunan, alang sa imong kasayuran, usa ka talagsaon kayo nga panalangin alang sa katawhan sa kalibutan. Nga ang Dios dunay plano alang sa kaluwasan. Nga ang maong plano sa kaluwasan, ang Dios sa langit manaog aron sa pagluwas sa tanang mga makasasala. Og kini nga plano mga kaigsunan, natuman kini panahon ni Jesus Christ nga nagpakatao si Kristo og nagpakamatay sa Kalbaryo sa krus. Kani nga senaryo mga kaigsunan mahitungod sa pagpakatao ni Kristo, gihulagway kini pag-ayo pinaagi sa usa ka propesya sa mga sinulatan ni Zechariah. Abi ninyo mga kaigsunan, usa ka matamis kay nga sugilanon mahitungod sa gugma sa Dios nga gitalikdan niyang langit og nanaog kay nagpakamatay sa krus alang kanimo og kanako. Higalag mga pinangga ko mga kaigsunan, nakafocus kini siya sa sugilanon mahitungod sa Jerusalem. Gamay lang nga pagpasabot sa punto nga Jerusalem from the Hebrew word Salem meaning peace. Siyudad sa kalinaw, mga higalag kaigsunan. Kay siyudad man kini sa kalinaw, ang mga tao nga nagapuyo dinhi malipayon. Ang paghinigalaay anaa kanila. Ang pagbinatiay anaa kanila. Ang pagkatawa sa mga kabataan, panagkasusigilanon sa mga katigulangan, nagahitabo sa siyudad sa Jerusalem. Apan human napukan og nabilanggo sa Babylonia, napasa ngadto sa Medo-Persia ang katawhan sa Israel. Ang Jerusalem nahimong biniyaan mga kaigsunan. Nahimong kulba alang kanila. Sa diha nga namalik na sila dito, human sila gitagaag kay gayunan sa Medo-Persia nga makapuyo og balik sa Jerusalem, anaa kanila ang kakulba og kabalaka. Basi sulungon na po sila pag-usab. Sa ato pa wala na sila kalinaw nga nagpuyo alang sa syudad sa Jerusalem. Busa mga kaigsunan, ang tunga-tunga nga sinulatan ni Zechariah nagpahibalo nga adunay umalabot nga plano ang Dios alang sa Jerusalem. Nga diin ang syudad nga nahimong gubot og puno sa mga kabalaka gumikan sa sagunson nga pagsulong sa nagkalanglaing mga nasod palibot sa Jerusalem. Himuon sa Dios pag-usab nga malinawon ang Jerusalem. Ang punto dinhi nakasulat sa Zechariah chapter 8 verses 4 and 5. Nga matud pa nga ang plano sa Dios alang sa Jerusalem iyang himuon nga usa ka malipayon nga dapit. Nga diha sa karsada ibalik sa Dios nga ang mga kabataan magsusugilanon, magdula ang mga kabataan og ang mga dagko magapuyo nga malinawon dihan dapita og dili na siya mabuntog pag-usab, malipayon nga magpuyo ang mga katawhan sa maong dapit sa syudad sa Jerusalem. Ang punto mga pinangga ko mga kaigsunan, ang maong syudad sa Jerusalem, magpabilin siya nga magabarog og ang mga katawhan nga mga nasod sa palibot maatrak sa himaya sa Dios ngadto sa Jerusalem og ang mga syudad, mga nasod sa nagkalain-laing dapit muadto paingon sa Jerusalem. Kini nga punto mga kaigsuonan, simbolo kini o propesiya kini nga nagpasabot sa umalabot that someday there will be the privilege that God will give the gospel all throughout the neighboring nations around Jerusalem. Ikatag sa Dios ang mensahe ug ang mga tao maatrak kay dunay magpakatao nga Kristo sa Jerusalem nga ang mga tao madani ngadto kaniya. Sa Juan kapitulo 12 bersikulo 32. Imong mabasa nga matud pa, when he is lifted up from the earth, he will draw all peoples to himself. Matud pa ni San Juan nga kung ikatuboy na si Kristo mga kaigsunan, ang tanang mga tao
mudugok ngadto kaniya. That was the fulfillment of that prophecy. Gipahibalo po, pinaagi kang Zakaraya, mga kaigsunan, gikonfirma po ni San Pablo nga ang iglesia nga pagatukuron ni Kristo, mga kaigsunan, sumala sa Galacia Kapitulo 6, versikulo 16, pagatawgon nga Israel sa Dios. Sa ato pa, mga kaigsunan, there is something with the name Israel. From the Hebrew word Isra, meaning strength, El, meaning God. Israel is the strength of God. Kusog sa Dios, mga kaigsunan. Ang mga katawhan sa Dios, sukad pa kanito gitawag og Israel, nation, physically, they were called Israel. Pero gusto sa Dios, no. Ang akong gusto matud pa sa Dios, nga dili kay physical Israelites lang, kundi spiritual by meaning ang kahulugan nga pagka-Israelinhon nga akong gusto. Ang iglesia nga akong pagatukuron, tanan nga mga sakop nini, they are called Israel of God. They are victorious, they are conquerors. Sila ang magadaog, mga kaigsunan. Sa Zechariah chapter 8, verse 16. Imong mabasa, mga kaigsunan. These are the things that ye shall do. Speak ye every man the truth to his neighbor. Execute the judgment of truth and peace in your gates. And let none of you imagine evil in your heart against your neighbors. Kani nga pagkapunto ni Zechariah, mga kaigsunan, para sa mga katawhan sa Jerusalem, is a prophetical statement to the nature of the Church of Jesus Christ, especially in our time today. A call for revival and reformation. Matod pa sa Dios, pinagi kang Zechariah, sige, I will make Jerusalem a peaceful and a happy city. Pero ayaw na mo pagunahunag dautan sa inyong silingan. Paghimo mo hustisya ngadto sa inyong isikataw. Pagtugan mo sa kamatuoran, ayaw mo pagbati og dautan batok sa imuhang isikataw. Mga kaigsunan, usan mong nasabtan ini. Ang buti pasabot ni Zechariah, mga kaigsunan, pinaagi sa Mesiyas nga igatuboy nga ang mga tao madani ngadto kaniya, and that will happen in Jerusalem. Buti pasabot, mga kaigsunan, nga ang iyang mga katawhan. Samtang si Kristo ituboy, together with the people, there is a renewal of character. There is a newness of person inside. There is a reformation that took place in the heart of God's people. Lisod kayo, mga kaigsunan. Nag-alagad ta sa Ginoo, pagkahuman nagunahon at tagdautan sa atong isikataw. Nag-alagad ta sa Ginoo, pagkahuman nagdumot ta sa atong isikataw. Nag-alagad ta sa Ginoo, pero nang daog-daog tag atong isikataw. Brethren, once nga moalagad ta sa Ginoo, we need reformation in the heart. Jerusalem is a city of peace. Don't forget that. It is a city of peace. In Zechariah chapter 9, verse 9, nagkanayon, rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, thy king cometh unto thee. He is just and having salvation, lowly and riding upon an ass, and upon a colt, the fall of an ass. Jerusalem is a city of peace. And the king of Jerusalem is a king of peace. Siya ang hari sa kalinaw. That's why, as what I have told you sa last week, daughter of Zion is an endearment of God's calling toward His people in Jerusalem. Muna yung paagis pagtawag niya sa mga katawhan sa Jerusalem, daughter of Zion. In other words, palangga niya nga mga anak sa Sion. Matud pa magmalipayon kamo, kayang hari moabot diha kaninyo nga magdala sa kaluwasan. Lowly, mapainubsanon, nga magsakay og asno, mga kaigsunan. That was the prophecy talking about Jesus Christ. Mga kaigsunan, kung makakita lang yun mo ka ng actual bitaw nga asno,
in Davao, na din na sa Malagos, matalaw ka sa asno maigsoon pagkaluoy nga mananap. Dako ang ulo. Unya, ang iyang lawas, something like putot, pandak, taas. Mubo lang siya mga kaigsunan. Pero mao na'y pasakyan sa hari sa Jerusalem, mga kaigsunan. Sa ato pa, gipicture sa sakyanan palang daan, gipicture na og unsa ka humble, unsa ka lowly in heart ang hari sa Jerusalem. Usa ka malinawon, unsa ka makidaiton ang hari sa Jerusalem. Kani nga prophecy ni Zechariah, mga kaigsunan, natuman kini. Sumala sa Mateo 21, 7, 8, og 9, nagkanayon, and brought the ass and the colt and put on them their clothes, and they set him thereon, and a very great multitude spread their garments in the way. Others cut down branches from the trees and strewed them in the way, and the multitudes that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David, blessed is he that cometh in the name of the Lord, Hosanna in the highest. For how many times yukbuan siya bilang hari sa tanang mga hari? He refused to do that, to accept that. Pero few days before his execution, gidawat na ni Kristo, mga kaigsunan, ang homage sa mga tao ngadto kaniya bilang hari. Gidawat na niya nga gisimba siya sa mga tao bilang hari. And the people in Jerusalem were thinking of being a political king as Jesus Christ was. Gatuo sila nga si Kristo may mo emancipate. Si Kristo may mo overthrow sa kingdom of the Roman Empire. Pero sa iyang pagsulod sa Jerusalem, nakita ninyo ang pag-welcome sa mga tao kaniya, looking as a political leader. Pero unsay nahitabo, he submitted himself to death on the cross of Calvary. Misumitir siya nga to sa kamatayon, mga kaigsunan. I would like to tell you, he really disappointed his followers. He really dismayed the people behind him. Wala ma-appreciate sa mga tao ang iyang kamatayon sa krus. Wala ma-appreciate sa mga tao ang iyang mga pag-antos-hantos iyang kamatayon sa krus. Only few have understood nga ang kamatayon ni Kristo sa krus was an ultimate freedom, not only from the regiment of the Roman Empire, but it was an ultimate freedom from the bondage of sin. It was a joy in the heart, not an economical joy, nga maayo ang kita o ang ekonomiya sa Jerusalem, but it was a joy because their sins was forgiven. Ang ilang mga sala, mga kaigsunan, gipasaylo. It was a victory, more than a conquering victory against the Roman Empire. It was a victory over trials, victory over temptations, victory over weaknesses and infirmities of the soul. Brethren, that is how Jesus Christ fulfilled the prophecy in Zechariah. In Zechariah chapter 12 up to 14, 12, 11, 12, 13, 14, kaning mga chapters, mga kaigsunan. Dinhi gipadayag ang mga butang. Gipadayag ni Zechariah mga butang kung unsa ang mahitabo sa mga katawan sa Israel if they would have been faithful to the Lord. Kung sincero lang unta sila sa Ginoo, mao ni ang mahitabo kanila. Victory, total victory over the powers of evil and over the hostile nations around them. Jerusalem was God's instrument for triumph. Jerusalem was to be used by God as a symbol of victory against their enemies. Pero, masamay nahitabo, ang mga katawan sa Israel, they were preparing for that endeavors, spiritual endeavors of their life. Abi ninyo, mga kaigsunan,
sa ilang pagkadismaya sa katawhan sa Israel. People living in Jerusalem. Sa ilang mga kahadlok, mga kaigsunan. Sa ilang mga kabalaka o sulungon na po sa naglaing mga nasod. Ang solusyon sa Ginoo kanila para mawala ang ilang mga kahadlok, para mawala ang ilang mga kabalaka, gi-re-announce o gi-reproclaim ngadto kanila pinaagi kang propeta Zechariah ang pag-abot sa Mesiyas nga mao si Jesus Christ. The same in our time today. Kana nga mensahe kung unsa ka epektibo ang pag-abot ni Kristo diha sa imong kinabuhi, kung epektibo sa ilang panahon kaniadto nga makapabuhi gikan sa mga pagduha-duha, makapapukaw gikan sa paghikatulog sa pagkalaay sa pagpangalagad, makapalinaw silang pagbati gikan sa kahadlok o kakulba. The same in our time today. The message of the coming of Jesus Christ, but no longer as the Messiah, but the coming of Him as the King of Kings. Ang pag-abot ni Kristo, mga kaigsunan, makahatag kanato o kadasig. Sa atong mga problema karon, politikanhong problema, ekonomikanhong problema, problema sa puloy-anan, walay paglaom nga kinabuhi, ayaw kalimot mga igsuon nga nagpaminaw, nga ang atong ultimatum nga paglaom, according to Paul sa Titus chapter 2 verse 13, our blessed hope is the coming of our Lord Jesus Christ, who is a Savior and great God. Maray ato ang dakong paglaom, ang pag-abot ni Kristo nga maong atong manluluwas o ang atong dakong Diyos. Sa Zechariah chapter 12 verse 10, let's go back to Zechariah. Zechariah chapter 12 verse 10, nagkanayon, and I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplications, and they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him as one mourneth for his only son, and shall be in bitterness for him as one that is in bitterness for his firstborn. Matud pa mga kaigsuonan ni Zechariah, gusto na ako makatawhan sa Israel, magtanaw ka na ako sama sa ilang ginalansang. Kanang pulo nga pierced him. Sa Hebrew nga pagkasulti mga kaigsuonan, gipasabot siya nga violently hurt. Ambot ipasabot. Kanang mangtas nga pagpasakit mga kaigsuonan. Matud pa ni Zechariah, ang Diyos nagsulti kaniya, nga tanawan ninyo ang Diyos, sama nga inyong violently hurt. Sama nga inyuhang gidagmalan sa hilabihan nga pagpasakit. Abi ninyo mga kaigsuonan, in other words, God was calling the people during that time thorough repentance. Tinud-anay nga paghinulsol o tinud-anay nga pagkumpisal sa mga sala. What pasabot nga violently hurt? Because Jesus Christ is the one being or becoming the victim once we commit a sin. Kung makasala ta mga kaigsunan, si Kristo ang nasakitan. Kung makasala ka, si Kristo ang nadagmalan. Kamong mga ginikanan makasabot tingali mo ako mong isultihan. Ang inyong anak, kung mangawat, kamong mga ginikanan ang maulaw. Kung ang inyong anak naligo sa kahubog, diha nabuntagan og kinatulog tunga sa karsada, ikaw nga ginikanan ang masakitan. Ikaw nga anak, ikaw nga ginikanan nga kansang imong anak, tungod sa kamaldito, gikulata sa mga tao, ikaw nga mga ginikanan may masakitan. Usa ka ginikanan nagtuloy sa ako, pastor paita naman gyud. Ang akong anak sa bata pa, minuskitiruan, paypayan, pradili pa akog lamok. Naon sa mga pagkadako man nga napuno na magtusok-tusok og dagom iyang bukton. Nga di man gani ko musugot nga tusok og simod. Sa lamok ang akong anak sa gamay pa. Ang kasakit sa mga ginikanan, mga kaigsuonan. Dili
nimo ma-feel karon kay dili ka pa man tingali ginikanan. Pero kung maginikanan ka na, sakitan ka sa mga kalautan, kasalanan sa imong mga anak. How much more to Jesus Christ? Nga si Kristo nakaprograma ng daan nga ang atong pagkamakasasala padulngan niya na mao ang kamatayon, ug si Kristo tungod sa iyang gugma dili makaako nga ikaw mamatay, busa sumala sa plano sa Dios. Gideklarar ng daan sa pamatukod ang kalibutan nga ang kordero sa Dios magpakamatay alang sa atong mga sala. Si Kristo gianunsyo ng daan nga magpakamatay tungod og alang sa atong mga sala. Mga kaigsuonan, sa panahon nga ikaw makasala, sakitan ang atong manunubos. Sa panahon nga ikaw maghimo og paglapas, si Kristo ang masakitan. Busa matud pa ni Zechariah, ang Dios nagasulti kaniya, tan-awa ninyo ang Dios nga mao ang inyong gidagmalan sa mangtas nga paagi sa pagdagmal. Mga pinangga ko, mga kaigsunan, sa makadaghan, I'll repeat this commentary. Tanawa ninyo giunsa si Kristo pagdagmal, mga kaigsunan. Tanawa ninyo unsa ang mga kasakitan nga nagian ni Kristo. Kanang lapdos, mga kaigsuonan, bunal, latigo sa lawas ni Kristo nga matod pa og tan-aw nimo sa mga sa Roman Museum. Makita nimo nga ang mga latigo sa panahon ni Kristo panit sa mananap, mga kaigsuonan, nga ang tumoy dunay mga clam nga bakal nga iniglapdos mupaak sa likod, paglaksi niya na matabas ang mga unod sa likod sa ilang gibunalan. Ingon anak kasakit ang nagian ni Kristo, mga kaigsuonan. Gikurnuhan og tunukon, giluwaan, napangos, gapasan og krus, nga way sa pilya, walay barnis, mga kaigsuonan. At sara ang gisapsap, perting sakita pagpasan. Dili lalim ang kamatayon nga nagian ni Ginoong Hesus. Muna'y awit sa mga kabataan, when I remember Christ died for me, I will never return to the world. Kung mahinumdum lang ko nga si Kristo nagpakamatay alang kanako, dili nagyud ko mubalik pa sa kalibutan. Brethren, matud pa sa panawagan sa Dios pinagi kang manalangnan sa Zechariah, look at me as being your first, whom you have first. Tanawa ko ninyo nga mao isip nga mao inyong ginalansang, nga mao inyong ginasakit tungod sa inyong mga sala. Tanawa ang fulfillment panahon ni Jesus Christ, mga kaigsunan. Sa Juan 19:37, and again another scripture saith, they shall look on him whom they pierced. Tanaw nila si Kristo, maingon nga ilang ginalansang. Revelation chapter 1 verse 7, behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of earth shall wail because of him. Even so, amen. Si Kristo ginalantaw, mga kaigsunan, ginatsudong isip nga maoy ginalansang sa krus. Kung sa atong panahon karon, mga igsoon, ginapasabot og maayo sa kanatong tanan ang kamatayon ni Kristo sa krus, og unsa kahilabihan kangilngig, unsa kasakit ang iyang kamatayon, aron kita mahinuklog sa atong mga sala og mangayog pasaylo ngadto kaniya. Mubalik ta paingon sa Old Testament, mga kaigsunan. Sila usab panahon sa Old Testament times, sa makadaghan gipasabot pud sila og unsa kangilngig o kasakit ang kamatayon ni Kristo sa umalabot dito sa krus. Pinaagis pag-ihaw og mga mananap. Kung sila makasala, mag-ihaw karnero, itak-ang dito sa halaran. Ingon ana kasakit, mga kaigsunan, nga kung ikaw magpakasala, gipasabot ng daan sa Old Testament times nga dunay bugti nga kamatayon sa kainosenteng mananap aron ikaw maluwas sa imuhang pagkamakasasala. Sa panahon ni Zechariah, gipasabot that Jesus will be coming to become pierced person o sa katao nga ilansang sa krus. Nga matud pa sa Hebrew Bible, whom shall be violently hurt,
mangtas nga pagpasakit ang maagian ni Kristo. Imagine na Zachariah, that is the last, almost to the last, kaya ang sunod niya malakay naman. Katapusan na siya mga kaigsunan nga prophet sa Old Testament times. But if you go back to chapter 53 of Isaiah, gipasabot na pag-ayo mga kaigsunan kung unsa ang mahitabo sa malabot nga Kristo. Atong basahon. Magsugod ta sa verses 3, 4, 5, and 6. Isaiah 53, 3, 4, 5, and 6. Nagkanayon. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid as it were our faces from him. He was despised and we esteemed him not. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. We are like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Gipasabot na pag-ayo mga kaigsuonan nga si Kristo biayon, tamayon, talikdan, pero wala siya tagda sa mga tao. Gipasabot ng daan nga si Kristo ang magpasan sa atong mga kagulanan. Dito palang daan sa Old Testament times. Gipasabot nagmaayo sa mga katawhan sa Israel. Siya samaran alang sa tuang kalapasan. Siya mapangos tungod alang sa tuang kadautan. Apan pinaagi siyang mga samad ug mga labod. Ikaw gako mamaayo. We were healed. Mga pinangga ko mga kaigsunan. If in our time today is a Christ-centered message, if in our time today is a Christ-centered salvation, do not think nga sa panahon sa Old Testament times, it was not a Christ-centered message. Do not think nga panahon sa Old Testament times, it was not a Christ-centered salvation. Sa atong panahon karon mga kaigsunan, we will be saved, and we are saved by faith when we look back to the death of Christ on the cross of Calvary. Sa Old Testament times usab, salvation shall be theirs also. Ang kaluwasan maadto pud kanila. If by faith they will look forward to the death of Christ on the cross of Calvary. Sa ato pa, people in the New Testament, people in the Old Testament, parihong mamaluwas. Pinaagi silang pagtuo nga magalantaw ngadto sa cross ni Kristo nga diin didto giula ni Kristo ang iyang dugo para kanimog kanako sa atong kaluwasan mga kaigsunan. Sa Ellen White sa Testimonies for the Church, Volume 2, page 213, matud pa ni Sister White. The scenes of Calvary call for the deepest emotion. Upon this subject, you will be excusable if you manifest enthusiasm that Christ, so excellent, so innocent, should suffer such a painful death, bearing the weight of the sins of the world. Our thoughts and imaginations can never fully comprehend. Si Kristo mga kaigsunan walay sala. Pero sa iyang pagkawalay sala, ang tanang mga kadautan sa kalibutan, ang atong mga kasalanan, atong mga kalapasan, gipatong ngadto kaniya, mao na mga butang nga lisod sabton sa katawhan, mga pinangga kong kaigsunan. Abi ninyo, for centuries, dugay na kaayo nga mga kasigluhan, mga kaigsunan. Gitagna ng daan, ng good shepherd, pagadagmalan. Panahon ni Zechariah, mga kaigsunan. Zechariah chapter 13 verses 7 and 9, gipakita ng daan ng good shepherd, hampakon, kastiguhon, ug ang iyang makatawhan matibulaag. Ops, balik ta. Sa chapter 13, ang good shepherd, hampakon. Pero sa chapter 11, sa Zechariah, ang evil and wicked shepherd, pagahampakon. Sa ito pa, unang hampakon mga kaigsunan sa Diyos,
ang daotang mga magbalantay, hangtod nga nahitabo sumala sa propesya, nga ang good shepherd na po nga mao si Kristo, mao na po ang paghahampakon o ang iyang mga katawan matibulaag. Brethren, this is a very serious prophecy, and I would like to invite your interest and your attention for a moment. Niya. Zechariah chapter 13 verse 7, mga kaigsunan. 7, 8, and 9. Basahon na to, ha? Yan nagkanayon. Awake, O sword, against my shepherd and against the man that is my fellow, saith the Lord of hosts. Smite the shepherd, and the sheep shall be scattered, and I will turn my hand upon the little ones. And it shall come to pass that in all the land, saith the Lord, 2 parts therein shall be cut off and die, but the third shall be left therein. And I will bring the third part through the fire, and will refine them as silver is refined, and will try them as gold as tried. They shall call on my name, and I will hear them. And I will say, it is my people, and they shall say, the Lord is my God. Kini nga bersikulo, mga kaigsunan, prophecy kini mahitungod sa umalabot nga pagka-apostasiya sa Jerusalem. Nga sa diha nga si Kristo, hampako na si Kristo, mga kaigsunan. Kastiguhon na si Kristo, on trial na si Kristo. 2/3 sa mga katawhan sa Israel, mga wagtang ug mga matay ang ilang pagtuo, mga kaigsunan. As what I have told you, ma-disappointed sila because they thought for a while that Christ shall become a king, a political king, na mo'y mo deliver kanila from the hand of the Roman Empire. Pero si Kristo nagpakamatay. So nadismaya ang 2/3, ang duha ka tag 1/3 mga kaigsuonan, nadismaya. So ang nahitabo dinhi karon, kung tan-aw nimong entire kingdom of Israel, the 10 nagbackslide. Ang duha na lang ka tribe ang nahabilin, ang Judah o kang Benjamin. Pero sa duha ka tribe, mga kaigsunan, mabahin pa yun. Manang nag-ingon siya diri sa verse 7, that the sheep shall be scattered and I will turn mine hand upon the little ones. Sa ito pa, mga wala ang 2/3 nga katawhan sa Israel, pero doon ay remnant nga mahabilin nga little ones. Mga kaigsunan, ako nang gi-emphasize niyo pag-ayo. Kaya ang pagsabot ini sa uban, nga katong 1/3 ginahabilin, wala magikan sa Jerusalem. Nagikan sa east. Sa Pilipinas, mga kaigsunan, maghulat pa ni Manalo. Nga maoy mu-lead out sa mga katawhan sa Far East. Nga maoy mag-lead out sa 1/3, mga kaigsunan. Pero sa Zechariah chapter 13, wala na maghulat pa sa east. Dito mismo, mga kaigsunan, sa Jerusalem, nahabilin ang 1/3 part. Nga diin, matud pa ni Kristo, matud pa ni Zechariah, I will turn mine hand upon the little ones. These little ones, mga kaigsunan, mao ang 1/3 part sa mga katawhan sa Jerusalem nga mahabilin, nga mutuo ni Kristo, nga maoy manluluwas o Mesiyas. Ang problema manggo sa itong mga igsuong iglesia ni Kristong Manalo, di nila tiwason o basa, mga kaigsunan. Kini lagi yung versikulo 8 ra gyud ang ilang basahon, di na sila mabasag 7, di na sila mabasag 9, kaya sa 8 ra gyud sila mo focus, mga kaigsunan. Ang sa 8, 2 parts therein shall be cut off and die, but the third shall be left therein. Ang ikatulong bahin, mahabilin therein in Jerusalem. Di kay shall be left hitherto. Wala gingong hitherto. Nga paingon pasunahan, nga mudagan pagpila ka tuig, unya 1914 mubutho sa Pilipinas. Ako lang yun ang gi-emphasize, mga kaigsunan, kay mauni ang pagtuo sa atong mga kaigsuonang Iglesia ni Kristo ni Manalo. Busa, mga kaigsunan, ang 1/3 part nga magpabiling mutuo ni Kristo, the remnant of Christ, mahabilin dito sa Jerusalem. Dito mismo sa Jerusalem, magsugod, mga kaigsunan. Busa ang matuod nga iglesia, magsukad sa Jerusalem, mga kaigsunan. Dili kay mamatay o mabuto o kalit sa Far East. Dili. May kutay mismo gikan sa Jerusalem. Ang mga batasan, mga doktrina tanan, hantod sa tong kapanahonan karon, magpabilin nga tinuod nga iglesia sama
sa pagtulunan sa mga katawhan sa Israel. Sa Mateo 26:31 mga kaigsonan, natuman kini. Matod pa sa record, then said Jesus unto them, all ye shall be offended because of me this night, for it is written, I will smite the shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad. Ang 2/3 scattered, ang 1/3 na habilin in Jerusalem. They were the disciples. They were the apostles. They were the followers of Christ. They were the followers of Christ hangtod sa kamatayon nga pagka-sunset sa Biyernes na mahulay sila kay Sabado na. They were Sabbath keepers. The 1/3 part yung habilin sa diyang si Kristo gipatay, katong 1/3 part followers of Christ nga na-preserve ng mga remnant, they were Sabbath keepers. Jesus was a good shepherd. Iyang gihatag iyang kinabuhi mga pinangga ko mga kaigsunan. Og si Kristo nagahimo siya nga sulundan sa iyahang pagkamao. Sa katapusan, ayaw mo kalimot nga 2/3 shall be cut off and die. Only the 1/3 shall be left therein, Jerusalem. I-explain pag yun dugang mga kaigsunan. Adto ta sa Zechariah chapter 14 verse 4. Further explanation about that. And his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east. Ang east din mga kaigsunan, dili far east. Sa mga guna, mga mga higala po na itong mga magbasa ng Biblia, makabasa na kay silangan, mga mahiyom na yun. Kay silangan, Pilipinas na yun, amot pasabot. Ang silangan nga gisgutan din toward the east, which is the Mount of Olives. Because tanaw ninyong geographical situation sa Mount of Olives, eastern part siya sa Jerusalem. Ang Jerusalem nagatubang sa east, ang Bakbas Jerusalem, atubangan sa Jerusalem naa ang bukid sa Sion. O Mount of Olives, rather. Usbon ako pagbasa. Verse 4, and his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof toward the east and toward the south. And there shall be a great valley, and half of the mountain shall remove toward the north, and half of it toward the south. Dili mga kaigsuonan nga gikan sa east. Dili. Kung dili gikan sa Jerusalem, ang yuta sa Jerusalem mga kaigsuonan mabahin from east to west. Mabuak. Sa to pa, mas spread out ang kingdom ni Jesus Christ. Mukatag east and south. Dili kay mabalhin magsugod sa east. Mali na mga kaigsuonan. Klaro kay diri, mabuak. Mabuak po from north to south mga kaigsuonan. Sa ito pa, the kingdom of Christ shall become worldwide. Din mag-start from Jerusalem. Dili from other places. Sa katapusan, mga kaigsunan, another last that I would like to tell you. In Zechariah chapter 14, kung mo basahon, ang tanang mga nasod, tapukon ni Kristo. Tapukon sa Diyos, tanang mga nasod. O kinsa tong magkig-away batok sa Jerusalem, mo-vindicate ang Ginoo, mo-intervene ang Ginoo. Hangtod makaila kini nga mga nasod nga siya mao ang Dios nga hari sa Jerusalem. Ug ang mga tao, mga nasod, muduol ug muhapa kaniya. Sa Ellen White sa Prophets and Kings pahina 722 hangtod sa 32 ug 33. Matud pa, the nations of the saved will know no other law than the law of heaven. Katong tanang mga nasod nga magkigbatok sa Jerusalem, pailhon sa Dios sa iyang balaod sa langit. And will be a happy united family. Mahimong malipayon nga puloy-anan, clothed with the garments of praise and thanksgiving, over the scene the morning stars will sing together, and the sons of God will shout for joy, and while God and Christ will unite in proclaiming, there shall be no more sin, neither shall there be any more death. Sa ito pa ang Zechariah 14, nagpasabot sa Christ's second coming. Sa verse 9, ang uban nagkalibog
Sa mga ngalan sa Dios, usa, duha, tulo, ang Ginoo nagpailag daghang kay mga ngalan. Awan tetragrammaton ra gyud pastor ba HWH ra gyud? No. Nagpaila po siya Adonai. Nagpaila po siya as Yehoda. Nagpaila po siya Elohim. Daghan siyang gipaila sa mga pangalan, mga kaigsunan. Nagpaila po siya I am that I am. But at the coming of Jesus Christ, sa pag-establish sa iyang kingdom, verse 9, Zechariah 49, usa na lang ang iyang pangalan during the time. Because we will be a part in one kingdom, one nation, one language. Usa na lang ang pangalan sa tuang Dios. Yan ang panahon na. Sa katapusan, mga pinangga kong kaigsunan, sa bisan unsa nato nga mga problema nga atong giatubang, kalisang, kabalaka, pagkawalay paglaom, ekonomikanhon nga problema, pagkaulipon nga problema, bisag unsa nga mga problema, sukad pa kaniadto hangtod karon ug hangtod sa malabot. Usa lang ka mensahe ang maghatag nato paglaom. Mensahe lang nga mao ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Mensahe lang nga mao ang pag-abot ni Hesukristo nga atong manunubos. As little children, we would dream of Christmas morn and all the gifts and toys we knew we'd find. But we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. We are the reason that He gave His life. We are the reason why He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. As the years went by, we learned more about gifts, the giving of ourselves, and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung crying in the rain because of love, because of love, because of love. We are the reason that He gave His life. We are the reason why He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live, to live, to live. Every time I see the cross, I'm reminded that He gave His life for you and me. And He gave His life. We are the reason why the Lord suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. We are the reason, but He is the reason we live.
worthy to be praised. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Magampo ta mga pinangga kong kaigsunan. Amahan namo nga ikaw sa mga langit, daghang salamat Ginoo sa grasyag paglaom imong gihatag kanamo. Sa kadasig sa mensahe nga naghatag kanamo og dugang pagpanglantaw sa paglaom nga kung ikaw mobalik na. Kaming tanan matagbaw sa kalipay kauban kanimo hangtod sa walay katapusan. Busa kami karon o Dios nga liupo nga ikaw magapanalangin sa tanang mga nagatanaw nini nga programa karon. Magapanalangin sa tanang mga nagapaminaw nini nga programa karon. Sa tanang kawani sa LCMBN, sa tanan nga mga volunteers, sa tanan nga mga sponsors o mga donors imong panalanginan. O sa tanan nimong katawhan nga nagapalaan sa adlaw ipapaloy sa tibok naong sayuta, o sa tanan nimong mga magbubuhat sa Seventh-day Adventist Church, sa mga mission, conference, union, division, o General Conference of the Seventh-day Adventist, imong panalanginan. Nga kaming tanan magakahiusa diha kanimo, magalantaw sa malabot nga ikaw mobalik, o kami magapahulay sa langit ng pulayanan hangtod sa walay katapusan. Kining tanan among gitugyan kanimo, gilauman nga madawat, pinaagi sa ngalan ni Jesucristo nga amo manluluwas. Amen.